Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Andito po tayo muli sa ating programang Online Bible Study dito po sa Timog Church Online Services. At welcome po ang lahat dito po sa ating Zoom platform. At ganoon din dito po sa ating Facebook Live, mga viewers po natin. At sa lahat po ng makakapanood ng ating presentation sa ating YouTube channel. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe, search nyo lang po, Roland De La Paz. At i-press nyo po yung subscribe button, ganoon din yung notification bell upang kapag tayo po ay merong bagong upload na videos ay kayo po ay ma-notify. At nawa ang mga topics po na ito ay magbigay sa atin ng karagdagang kaalaman sa salita ng ating Panginoon at ito rin po ay ating magamit upang maging panatag at ganoon din ay maging matatag ang ating pananampalataya hanggang sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kung meron po kayong prayer request, ay i-type nyo lang po sa ating po comment box o sa chat box at sama-sama po natin ipanalangin mamaya. At ganoon din, kung may mga katanungan pagkatapos po ng ating presentation, ay pwede nyo rin pong i-type at para ito ay ating mapag-usapan. At tayo po ay mag-uumpisa na sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Roland De La Paz. At sa ating pong panalangin, tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, kami lumalapit sa inyong banal na paanan. Nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyong dakilang pag-ibig. Ganun din sa pagkakataon na muli kami inyong inipon online upang aming mapag-aralan ang inyong mga salita at ang topiko sa gabing ito na tunay nga na napakahalaga at nawa o Diyos sa inyong banal na espiritu siyang magpaliwanag sa amin, aming maintindihan ng lubusan ng mga salita na ito at maging matatag po ang aming pananampalataya. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga viewers, mga participants, at ganoon din, o Diyos, ang pangunawang makalangit at siyang igawad sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At muli po ay welcome ang bawat isa at tayo po ay mag-umpisa na sa ating pag-aaral. At nawa, handa na po yung ating mga Bible, ballpen, lapis, mga papel upang ating may kumpara po ang mga talata at para maintindihan natin na lubusan at nawa ang banal na espiritu siya pong pakasama natin at magpaunawa sa ating topic sa gabi pong ito. At katulad po ng ating na latha o kaya po ay na-invite po natin sa ating pong Facebook group, ang ating topic para po sa gabing ito ay ang tinatawag po na investigative judgment. Investigative judgment at sa Tagalog, ito po yung tinatawag na masusing paghatol. At itong masusing paghatol ay napakahalaga, lalong higit po sa nais na makita ang ating Panginoon sa alapaap. Sa muli, mga kapatid, mga minamahal, the investigative judgment. At makikita niyo po dito sa timbangan na ito, dito sa scale or weighing scale, sa kaliwa ay justice, sa kanan ay mercy, and then sa ilalim po ng justice, yung merong wrath o galit, and then sa ilalim po ng mercy is salvation. So again, God's judgment or investigative judgment. At ang unang katanungan na pwede natin mapag-usapan ay what will God take into account in the judgment? Ano kaya ang magiging paano tayo titimbangin, paano tayo susukatin ng ating Diyos sa paghatol po na ito. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, ang sabi po ng Bible, "For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." So tayo tulan ng ating Diyos sa mga hayag o kaya po ay lihim o hayag, ang tinatawag na mga ginagawa, iniisip natin o
mga kasalanan o kaya ay kabutihan, no? Whether it be good or whether it be evil. So yan po ang tinatawag na magiging pamamaraan ng ating Panginoon. Sa tao, pwede tayong magkapaglihim, pwede nating itago sa ating kapwa, lalo na pag meron tayong ginagawa na sikreto, pero sa Panginoon ay wala po tayong maitatago. At tiyak po, maging ang puso't isipan ay kaya niya pong basahin. So, ang ating Panginoon, when Jesus Christ comes, the decision, yung pong tinatawag na decision or reward, no? On who will be saved and who will be lost will already have been made. Kaya pag dumating ang ating Panginoon sa lapaap, sa ikalawang pagparito, na ito'y sa hinaharap, ay dala-dala niya po yung regalo, yung reward natin, gantimpala. It's either na po na, buhay na walang hanggan o kaya po ay kamatayan. Na ito'y ating naging topic na nakalipas po na presentation natin last Tuesday. At yan po ay mapapanood nyo sa ating YouTube channel. So an investigative judgment will already have taken place. Kaya meron na pong tinatawag na masusing paghatol na nangyayari o nagaganap sa kasalukuyan upang sa pagparito ng ating Panginoon ay dala-dala niya na po yung reward, yung gantimpala. No? Ito po ang sinasabi po ng ating topic. So tayo po ay magpapatuloy sa Hebrews chapter 22 verse 12. Ang sabi po ng Bible, "And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be." Kaya pag pumarito ang ating Panginoon, ano po, dala-dala daw po yung reward. Kung ano ang ating ginawa, inisip, no? Ang mga tinatawag na mga gampanin o yung mga ating mga gawi, kung ano po yung ating ginawa dito sa lupa, diyan po tayo hakatulan. Kaya pagdating ng ating Panginoon, anong maliwanag po? Dala-dala niya na yung gantimpala. At kung merong gantimpala, sa madaling salita, merong kasalukuyan na nagaganap na paghatol or judgment sa panahon po natin ngayon. So, patuloy po tayo. Si Propeta Daniel ay nakita niya po itong tinatawag na investigative judgment sa isang pangitain. Who takes part in it? Sino po ang kasama dito po sa tinatawag na investigative judgment? Sino ang mga nandoon? Sino ang tinatawag na nandoon kapag merong habang ginagawa ang paghatol po na ito? So, tingnan natin ang sinasabi po ng Bible sa aklat ni Daniel. Ang kabanata ay 7, ang talata po ay 9-10. Sabi po ng Bible, "I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit." Pag sinabing Ancient of Days, of course, ito po yung God the Father. "Whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened." So isang vision kay Daniel ang pinakita na ito'y merong tinatawag po na isa pong a trial court, na kung ito'y kumpara natin sa ating panahon o ang mga pangyayari dito sa sanlibutan. At nakita daw po ang Ancient of Days o kundi ay ang ating Ama. At ganun din, meron siyang libu-libong mga naglilingkod at 10,000 times 10,000 na ito po ay tiyak ang binabanggit po niya ay mga anghel. No? At binuksan po ang aklat at meron pong babasahin po doon kung ano yung ating ginawa o lihim man o hayag, mabuti man o masama, Ecclesiastes 12:14, yan po lahat ay nakatala. Tingnan po natin ang susunod na mga talata. "I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man." Pagkatapos niya nakita Ancient of Days, ang Ama, nakita naman niya ngayon ang anak. Daniel 7 verses 13 to 14. "Came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days.
And they brought him near before him. And there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Kaya ay hinatid ang anak ng tao, si Kristo, dito sa Ama sa Ancient of Days, no? At pagkatapos po ay binigay sa kanya ang dominyon, ng kalwalatian at ang kaharian, no? At ang kanyang kaharian ay hindi po magigiba o masisira magpakailanman. So yan po ang vision ni Daniel sa Daniel chapter 7 na tinatawag po nating investigative judgment, at ito'y nangyayari sa kasalukuyan. So sino po yung judge? Ay ang ating Diyos Ama. We are the accused. Tayo po yung inaakusahan. At yung 10,000 times 10,000, the witnesses are the angels. Mga angels po yan. Meron tayong recording angel na sinasabi, maging doon po sa Ezekiel chapter 9. No? Ayan ay makikita rin. The proof is what is written in the book sa Revelation chapter 20 verse 12. Kaya kung ang ating pangalan ay nakatala sa Book of Life, tayo po ay maliligtas. Pero kung hindi, ibig sabihin ay at tayo po ay nagpatuloy sa kasalanan at tayo ay mawalay sa ating Panginoon at hindi tayo maliligtas. The accuser, of course, the accuser of the brethren, Revelation 12:10, ay ang diablo, is the devil. The law by which we are be judged, or we are to be judged, is the holy law of God. So James chapter 2 verse 12, the law of liberty. So tayo atulan, saan po? Doon po sa 10 kautusan. Kaya bagamat maraming mga tinatawag na professed Christians, mga mangangaral ng banal na kasulatan na tinatanggal, inaalis pilit itong 10 kautusan dahil tayo daw ay nasa ilalim ng biyaya, diyan pa rin po tayo hahatulan, mga minamahal. No? Dahil nga ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan at ang kasalanan ay kabayaran ay kamatayan. Kaya yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Our defense attorney is Jesus Christ. Kaya ang ating Panginoon, siya po yung ating advocate. Siya ang tagapamagitan. Siya ang ating pong defense attorney. So kaya tayo ay lumalapit sa Kanya sa bawat sandali na tayo nananalangin patungo sa Ama ay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang ating tagapamagitan, siya rin yung ating defense attorney kung lahat po ng ating mga sinasabi, pinapanalangin, pinapasalamatan, maging yung ating mga kasalanan na lihim, na maging ang hayag ay ito'y ating binabanggit sa Kanya. Sa makatwid, kailangan malaman ng ating attorney po yan. Pero ito po sa bandang huli ng ating pag-aaral, makikita natin kung sino ang hahatol sa atin. Kaya sa vision o sa kasalukuyan, the judge is God. Ang ating West ay walang iba kundi ang Ancient of Days o ang Diyos Ama. Ang ating defense attorney, si Jesus Christ. Sino yung mga witnesses? Ang mga angels. Sino ang tagapag-akusa? Si Diablo o si Satanas. Tayo po yung naakusa. So, our sins are registered in the sanctuary of God. Yung ating pong mga kasalanan ay nandyan po, nakatalayan sa sanktuaryo ng Diyos. An investigative judgment and a work of cleansing are necessary. Kaya yung pong masusing paghatol at yung pong gampanin ng paglilinis ng ating mga kasalanan na ating nilalapit sa ating Diyos araw-araw upang tayo'y patawarin, ito'y nananatili sa sanktuaryo. No? When would this begin according to Daniel's prophecy? Kailan daw po ito mag-umsa ayon sa hula ni Daniel? Dito po sa Daniel chapter 8 verse 14, ang sabi po ng Bible, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So ito po yung naging unang topic natin actually dito sa ating pong online Bible study. Pwede nyo pong panuorin yan sa ating YouTube channel at napakaganda po ng topic na yan. Pero ito po ang sinasabi unto 2,300 days, o kaya sa prophecy, one day is equivalent to 1 year. Diyan po sa Numbers chapter 14 verse 34 at sa Ezekiel chapter 4 verse 6. Sa makatwid, yan po ay 2,300 years in a prophecy. So makikita po natin dito, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama,
ang 2,300 days na prophecy ay napakahalaga na maintindihan dahil ito ay meron po siyang kaugnayan sa investigative judgment o masusing paghatol na nagaganap sa ating panahon. Yan. So the 2,300 days or years ended in 1844. Bakit po 1844? Sang-ayon po sa Daniel chapter 9 po, 22 hanggang patuloy, ay merong clue or clues doon, no? At makikita na po natin ay yung pong tinatawag na rebuilding of the walls of Jerusalem, no? Even in troublous time. Sa Ezra chapter 1, chapter 6 at chapter 7, makikita natin merong 30 dekreto o hari na gumawa ng dekreto para po sa restoration of the walls of Jerusalem. Si Cyrus, si Darius, at si Artaxerxes. So lahat po yan ay gumawa ng mga dekreto, and then makikita natin sa kasaysayan noong 457 BC ay yung dekreto ni Artaxerxes, at ito nga ang naging umpisa. Kaya yung clue sa Daniel chapter 9 ay yun po ay sinagot dito sa Ezra chapter 1, chapter 6, and chapter 7. At kung ating tutunghayan ng kasaysayan, yan nga po ang sinasabi. 457 BC at 2,300 minus 457 BC ay 1843. Bakit 1844? Kung the month of Tisri on the 7th month of Tisri of the 10th day, ito po ay sa buwan ng Oktubre. October 22 po yon, yung tinatawag na Day of Atonement or Yom Kippur ng Bible. So ang 1 year po ng October 1843 ay of course matatapos po yan ng October 1844. Kaya yung termination or end ng 2,300 nights and days ay ito po ay noong 1844. Yan. So ano pa ang kasunod? It was the time when the truth that had been downtrodden by the Antichrist would be restored. So lalahanin natin, meron pong dark ages from 538 to 1798 kung saan po ang tinatawag na papal supremacy, at lahat po ng mga Bible ay hindi po ito naihayag sa mga tao, kung hindi ito ay merong mga sinunog, no? And then po ay yan ay tinatago, no? And then po ay ito sa pangunguna ng Antikristo, na ito ay napag-aralan na rin natin, mapapanood nyo po sa ating YouTube. And then ay yan po ay maisasauli muli, no? Noong 1844 hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. At kung natatandaan nyo pa, yung pong 538 hanggang 1798, doon po sa 7 churches, ito po yung Thyatira. And then po ito rin ang panahon ng 1798 na nag-umpisa na po yung tinatawag na the time of the end and the knowledge shall increase, Daniel chapter 12 verse 4. At hindi lang knowledge po ng sanlibutan tungkol po sa mga invention ng telephone, telegraph, aeroplano, kotse, at marami pang iba, kundi natuto na po ang mga tao sa mga salita ng ating Panginoon sa Bible, at nagkaroon na rin po ng pag-iimprenta ng Bible sa iba't ibang mga wika. No? Ito ay translated from Aramaic or Hebrew of the Old Testament into different languages including English. Ngayon, meron na rin po Tagalog at iba't ibang mga dialect. At ganoon din ang original na form po ng Greek, no, ng New Testament. Ito po ay translate na rin po sa iba't ibang wika at mga dialects. And then ito po ay nakita na po, naliwanagan na yan mula 1844. This solemn truth is proclaimed. No? At ano po yung truth na ito? Ito po yung tinatawag nating present truth o kasalukuyang katotohanan o presenteng katotohanan. So it was also the beginning of the 7th and final church period o Laodicea. So pwede nyo pong tunghayan yung 7 churches sa ating pong YouTube, and then yung Laodicea, yung pinakahuli sa 7 iglesia, Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3, ito nga po ang tinatawag na Laodicea na nag-umpisa noong 1844. Na ang huling iglesia ng ating Panginoon ay nasa kalagayang maligamgam o kaya po ay lukewarm condition na kailangan nilang bumili sa ating Panginoon, the faithful and true witness, ng ginto, ng puting damit at ng pamahid sa mata. No? So, yun po ay mapapanood nyo po sa ating pong YouTube channel. So, topic po na yan, no? na 7 churches, lalo na po yung Laodicea. And it was the beginning of the investigative judgment. Ito pong 1844. So, yung investigative judgment, kailangan meron pong cleansing.
merong paglilinis. At ito nga po ang 2,300 nights and days, the sanctuary shall be cleansed. Lilinisin po ang sanktuaryo. At sabi po dito, at the cleansing of the sanctuary to determine who will be saved and who will be lost before the coming of Jesus. No? Kaya mula 1844, meron po masusing paghatol. At ito nga po ay malapit nang matapos dahil pagparito ng ating Panginoon ay dala-dala niya na po yung gantimpala. Hindi po tayo doon palang imbestigahan. Sa kasalukuyan, tayo inimbestigahan, kaya nga habang tayo'y nabubuhay at bukas pa ang pintuan ng biyaya o pintuan ng awa, kailangan tayong manumbalik sa ating Panginoon. At kung hindi po natin yan bibigyan pansin at isipin natin sa kanyang pagparito, doon tayo manumbalik o gagawa ng kabutihan, ay yan po ay imposible. At hindi tayo makakagawa ng mabuti kung wala po ang Panginoon. Because it is God who work in you both to will and to do of His good pleasure. Philippians chapter 2 verse 13. So yan po ang mangyayari, no? Dito po sa 1844 hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Sang-ayon sa hula ni Daniel, Daniel chapter 9, and then po Daniel chapter 8 verse 14 nga, and then we have Ezra chapter 1, Ezra chapter 6, and Ezra chapter 7, yung tatlong hari na gumawa po ng dekreto upang for the restoration of the walls of Jerusalem, even in troublous time. Tayo po ay magpatuloy para naman makuha natin ng konti yung background. Balikan po natin ang sanktuaryo. The cleansing of the earthly sanctuary. Paano po yung paglilinis ng sanktuaryo sa langit? Pero ngayon, tingnan muna natin itong inihayag ng banal na kasulatan sa matandang tipan at ganun din sa bagong tipan dito po sa paglilinis sa makalupang sanktuaryo. So, what did God command Israel do? Ano po ang inuutos ng ating Diyos sa bayang Israel nung sila'y nasa ilang? Ang sabi sa Exodus chapter 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. No, kaya sila'y gumawa ng sanktuaryo upang ako'y makapanahan na kasama sila. Ito po sinabi ng ating Diyos kay Moses at sinabi ni Moses sa sambahayang Israel. Okay? So, what had to be shed so man could be forgiven? No? Ano po ang kailangan na maibuhos upang ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan? Dahil wala ni isang mang umabot sa kanyang kalwalatian, wala ni isang matuwid. Lahat tayo ay nagkakasala. Kaya kailangan ay maintindihan po natin ito. Ang sabi po, anong kailangan na may buhos? Yan po. Dito po sa Hebrews chapter 9 verses 22 and 12. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of the blood is no remission. Kaya kung wala daw pong pagbuhos ng dugo, ay wala pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. At kaya nga ay ito yung sinasabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kapag tayo nagkasala, kailangan tayo mamatay. Pero ano po ang kahilingan? Ay kamatayan. Kaya merong dugo dahil merong namatay. Kaya ito rin po ang dugo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Subalit nung panahon po ng ancient Israel, ito po yung mga hain, mga sacrifice, mga burnt offerings, mga animals. No? Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So pumasok daw ang ating Panginoon Kristo doon sa holy place. Sang-ayon po sa Hebrews chapter 9 verses 22 and 12. At yan po ay napag-aralan din natin sa topic na sa sanktuaryo. Pero ito isang review po. Kaya kailangan natin sundan ng ating Panginoon. Sa Psalm 77 verse 13, Thy way, O God, is in the sanctuary. Kaya mahalaga sa isang mananampalataya na maintindihan po natin ang mga pangyayari sa sanktuaryo. At ano ang sanktuaryo? Bakit merong sanktuaryo? Bakit sinabi na iyong daan patungo sa kaligtasan ay nasa sanktuaryo? Who is a great God like you? Sabi po ni Haring David. So tayo ay magpatuloy. In the sanctuary built in the wilderness, there were two compartments separated by a veil. Ito po yung dalawang apartments. Ano po yan? Compartments of apartments. Ito po yung holy place and most holy place. How often did the priest enter the holy place and for what purpose? Gaano daw kadalas pumapasok yung saserdote doon po sa banal na dako, no? At ano ang layunin? Bakit pumapasok doon ang tinatawag na saserdote or priest?
Dito po sa Hebrews chapter 9 verse 6, makikita po natin, now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Kaya yung priest, sacerdote, ay palaging nagpupunta doon po sa holy place. Actually, araw-araw, yan po ang ginagawa niya upang, mga siwa doon sang-ayon sa requirement o kaya po utos o commandment ng ating Panginoon. No? Yapan the instruction of our Lord, of our God. Yan po ang ginagawa ng sacerdote. And then, if a person sin, ito po isang summary po ng Leviticus chapter 16 actually, o maging ng Exodus 25 hanggang 27, pwede nyo panoorin o pag-aralan, pwede nyo panoorin yung ating presentation sa ating YouTube channel. So if a person sinned, he was required to present an animal without blemish. Yun po ang kahilingan ay kailangan walang kapintasan. Ang taong nagkasala, dadalhin po yan sa saserdote at ang saserdote ay titingnan niyang mabuti, i-scrutinize, i-search niya, i-check niya kung ang hayop o hain ay walang kapintasan dahil ito ay sumisimbolo sa ating Panginoon na walang kapintasan. So, place his hands on the animal's head. So, kanya ipapatong ang kamay doon sa ulo ng hain o ng hayop. And then kill it at kanyang papatayin. Then the priest took the blood. Kukunin po ng sacerdote ang dugo, sprinkled it on the horns of the altar. Yan po sa apat na sungay, no? Ng altar of burnt offering, ayan po ay kanya pong i-sprinkle o iwiwisik ang dugo dyan sa apat na sungay na yan. And poured the rest at the foot of the altar. Ayong natitira daw ay doon po sa paanan po ng dambana. If a priest of the congregation of Israel sin, kung mismo ang sacerdote ay nagkasala, kailangan niya munang magdala din ng, he had to take some of the blood from the sacrifice. Magdadala po siya ng dugo doon sa hain, then enter the holy place, papasok sa first compartment or apartment, and sprinkle blood on the veil. At kanya iwiwisik ang dugo doon po sa tabing o sa veil. In this way, he transferred his sin to the sanctuary. Kaya makikita po natin ay ganyan po ang pamamaraan or instruction or requirement ng ating Panginoon. Kaya maisip natin sa loob ng isang taon ay marami na pong dugo na nakawisik doon po sa veil o tabing po na yon, no? So ito po ang summary, and then patuloy po tayo. Who was the only one who entered the most holy place and how often did he do so? Sino lang daw po ang pumapasok doon po sa kabanal-banalang dako or most holy place? At gaano kadalas ito ginagawa? Sino lamang po? Sabi po ng banal na kasulatan, no? Ay Hebrews 9 verse 7, but into the second went the high priest alone once every year. So yung mataas na saserdote ay pumapasok doon sa kabanal-banalang dako minsan sa isang taon. Ito nga yung tinatawag na Day of Atonement or Yom Kippur sa Leviticus chapter 16. Pwede nyo pong basahin ang whole chapter upang maging maliwanag po sa atin. No? Ang sabi, not without blood, kaya kailangan may dala-dala po siyang dugo, which he offered for himself, ay kailangan niya munang ialay para sa kanyang sarili, at ganun din sa mga kasalanan o pagkukulang ng kampamento o ng sambahayan. Yan po ay minsan lang sa isang taon, on the 10th day of the 7th month of Tisri. Tinatawag na Day of Atonement. Yan po. Sino po? Ang mataas na saserdote. Once a year lang po yan. Sa holy place naman, yung saserdote, araw-araw po yan. No? Lalo na po, pag meron naghain, kailangan niya po ay dadalhin yung dugo. Kapag siya nagkasala, okay, iyan po ay kailangan iwisik doon po sa tabing or doon sa veil. So, ito po yung isang ilustrasyon ng isang high priest na pumapasok po o doon po sa most holy place once a year. Kaya kanyang iwiwisik ng 7 beses ang dugo. Doon po sa tinatawag na Ark of the Testament, kung nasaan po sa taas ang Shekinah or the presence of God na tinatawag din pong mercy seat, upang mahabag ang Diyos sa kasalanan ng mataas na saserdote, sa mga Levita, ganun din sa lahat po ng sambahayang Israel. No?
Kaya po ay ito po ang mga ginagawa o gampanin sa loob po ng sanktuaryo na napakahalaga na ating maintindihan upang maunawaan din po natin yung investigative judgment dahil it involves ano po? Cleansing. No? So the heavenly sanctuary, yun po ang earthly sanctuary. Dadako tayo sa heavenly sanctuary o makalangit na sanktuaryo. Nasaan ba ang tunay na sanktuaryo? Ano sabi po ng banal na kasulatan? Dito po sa Hebrews chapter 8 verses 1 and 2. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. So meron pong makalangit na sanktuaryo na itinayo ng Diyos at na hindi ng tao. Hindi tao ang nagtayo nito, no? And not man, which the Lord pitched and not man. At nandun daw po, sino po itong high priest na ito? At nandun po sa kanan daw po ng kataas-taasan. So sino po siya? Ang high priest ay walang iba kundi ang ano po? Who is the high priest in the heavenly sanctuary? Yan po, no? Dito sa Hebrews chapter 9 verse 24, ang sabi po ng Bible, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So ang ating high priest ay si Jesus Christ mismo. At siya po ay mamamagitan, no, para sa atin, sa ating Ama. No? Kaya napakalaga na maintindihan ng sanktuaryo upang malaman din natin at kung paano na papatawad yung ating mga kasalanan na ating idinudulog, inihahayag sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na siya po nga ang high priest o mataas na saserdote sa panahong kasalukuyan mula 1844, andun po siya sa most holy place. Ayon po sa hula sa Daniel chapter 8 verse 14, unto 2,300 nights and days and shall the sanctuary be cleansed. Yan. Tuloy po tayo. Whose blood did he offer? Kung sa lupa ay mga dugo ay sa mga hayop o hain, ang ating Panginoon naman, doon po sa most holy place, heavenly sanctuary, kanino dugo ang kanyang inialay o nihandog? Maliwanag din po ang Bible, Hebrews 9 verses 11 to 12, but Christ being come as a high priest, yan po, no? Of good things to come, yan po. By a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So, ang ating Panginoon ang pumupunta o kaya ay dumudulog sa ating Ama doon po sa most holy place, diyan po sa heavenly sanctuary. No? So, tatuloy po. When was the heavenly sanctuary to be cleansed? Kailan po kailangan linisin ang makalangit na sanktuaryo? Ano po ang sabi po ng Bible kanina? Yan po. Sa Daniel chapter 8 verse 14 unto 2,300 nights and days o kaya years. No? Numbers chapter 14 verse 34 at ganoon din sa Ezekiel chapter 4 verse 6. Ang isang araw ay isang taon sa prophecy. So, ito po ang pinaka-ilustrasyon po dyan. No? Kaya makikita natin noong 1844 ay nag-umpisa po yung cleansing of the sanctuary, nag-umpisa po yung tinatawag na investigative judgment. From the holy place, lumipat si Jesus Christ doon sa most holy place upang siya ay mga siwa mag-minister as the high priest. Doon po sa heavenly sanctuary na dito sa lupa, once a year lang po yan. Pero siya bilang high priest sa langit, siya po ang lumalapit o namamagitan sa ating Diyos at ganoon din sa atin upang tayo kapag nananalangin, naghahayag, nagko-confess ng ating mga kasalanan, ito ay mapapatawad sa pangalan ni Kristo at sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, mabigyan po tayo ng kapangyarihan na makapanagumpay sa mga tukso na maaring ihayag o kaya'y gamitin ng ating kaaway. Ganun din yung ating sarili, pinakamaigpit nating kalaban yan, ganun din ang sanlibutan.
Kaya sanctuary cleanse and judgment in heaven, nag-umpisa po yan ng 1844 sang-ayon po sa Daniel chapter 8 verse 14 at sa kasaysayan. So, meron pong tinatawag na tatlong or three trials. Ang una, of the sinner. Alalahanin natin, lahat po tayo ay nagkasala. No? Wala ni isa mang umabot sa kalwalatian ng ating Panginoon. So when he accepts Jesus Christ and is declared righteous in the court of God, kaya kailangan muna nating tanggapin ng ating Panginoon Kristo dahil siya ang ating tagapamagitan. No? Without me, you can do nothing. Siya ang nagpapaisip sa atin na tayo ay magnais ng mga bagay na makalangit at lumapit sa Kanya. No? Kikilusin po tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So kapag tinanggap po ng isang makasalanan, no, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ngayon po ay declared righteous in the court of God or in the sight of God. Kaya po yung pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na makamtan, maisuot yung tinatawag na white raiment or the righteousness of Christ, ito ay napakahalaga. By faith po yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ikalawa sa three trials, the judgment for the sinner. Ang paghatol para sa nagkasala. So Christ is presented instead of him. Kaya imbes na tayo po ang mamatay, ay ang ating Panginoon Kristo, siya ang mamamagitan, siya po ang ihaharap sa ating Ama. This is the one that takes place from 1844 until the end of the time of grace. No? So ito'y nangyayari, nagaganap mula 1844 hanggang sa pagsara po ng palugit o yung tinatawag na pagsara ng luklukan ng awa at ganoon din ng biyaya. Kaya yan po ay napakalaga dahil ito po ay magdudulot sa atin ng buhay o kamatayan. So, in the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. Dito po sa investigative judgment o yung tinatawag na yung Yom Kippur o yung the final day of atonement, no, yung sa Leviticus chapter 16 nga, ang mga nag-aangkin o bayan ng Diyos, sila lamang po ang hinahatulan. The judgment of the wicked is a distinct and separate work. No, hiwalay po yung sa mga makasalanan o yung gumagawa ng katampalasanan. No, alam po natin yan, naintindihan natin na bagamat ay kilala, naniniwala kay Kristo, sa ating Panginoon Kristo, na bayubay sa krus upang tayo tubusin, pero nagpapatuloy pa rin sa hayagan sa mga kasalanan, yan po ay hiwalay ang kanilang paghatol. So, kailangan maging maingat po tayo dyan na hindi tayo mapabilang doon. At papaliwanag pa po natin yan. So, the books of record in heaven, in which the names and the deeds of men are registered, are to determine the decisions of the judgment. Ano po yung mga books po yon? Siyempre, meron po tayong book of record, no? Book of remembrance, and then yung book of life. So, pag-aaralan din natin yan sa mga darating na araw. Pero, meron pong aklat o libro na bubuksan. At ito po ang babasihan. Lahat ng ating ginagawa o ginawa, lihim mon o hayag, ayan po yung bubuklatin o bubuksan. Ay, hindi ko ginawa yan, hindi ako yan. Baka nagkamali lang kayo, bubuksan po yan. And then, kung ating po maintindihan din po, ang sinasabi ng Bible, magkakaroon pa po yan ng panoramic view. Parang yan, i-replay, papakita sa'yo. Ito yung ginawa mong lihim, oh. Meron kang ginawa, papakita sa'yo. Talagang mapapahiya kapag tayo ay nag-deny o nagtanggi. So, yan po ang sinasabi po ng tinatawag na investigative judgment, no? Ang nag-aangking bayan ng Diyos sa mga tweet mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahong kasalukuyan, no? Dahil di pa po dumarating ang ating Panginoon, meron pong investigative judgment. Kung tayo'y nag-aangking bayan ng Diyos, tayo'y nag-aangking na anak ng Diyos, tayo po yung hinahatulan sa kasalukuyan, no? Kung tayo naman ay patuloy sa katampalasanan, hiwalay po ang paghatol po dyan. Sang-ayon po sa Bible, ito po ang sinasabi, no? Patuloy tayo. So the work of the investigative judgment and the blotting out of sins is to be accomplished before the second advent of the Lord. So kailangan matapos na po yung
masusing paghatol, kailangan matapos na rin yun po yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan bago dumating ang ating Panginoon, dahil nga pagdating niya ay daladala niya yung gantimpala or reward. It's either life or death. Kaya kailangan merong investigation. Katulad po dyan sa mga korte dito, no? Dito sa atin, dito sa lupa, yung magpasok po natin doon sa trial court, pagpasok ng tinatawag na judge, hindi niya sasabihin agad na ikaw ay absuelto, ikaw ay malaya, ikaw ngayon ay walang sala, o kaya ikaw ay nagkasala, kailangan mong makulong. Hindi po gagawin ng judge yun, kundi ay kailangan nating pakinggan ng dalawang panig. Sino ang nag-aakusa? Sino ang akusado? Sino ang mga saksi or witness? Sino ngayon po ang attorney or defense attorney? Lahat po yan ay kailangan gawin. Kaya nga, yan din po ang nangyayari sa atin ngayon. Yung tinatawag nating investigative judgment. No? Kaya maging maingat po tayo dyan, mga minamahal, dahil napaka-importante po niyan. Since the dead are to be judged out of the things written in the books, yung po mga namatay na nauna mula sa panahon ni Adan, it is impossible that the sins of men should be blotted out until after the judgment at which their cases are to be investigated. So ibig sabihin sa Tagalog, imposible daw na malinis o mapatawad yung mga kasalanan ng mga bayan ng Diyos, nag-aangking bayan ng Diyos sa panahon po ni Adan hanggang sa panahong kasalukuyan o bago dumating ang ating Panginoon. Kung hindi, kailangan po yan ay malinis na, maalis na yung kasalanan, dahil nga pagparito ng ating Panginoon, ano dala? Reward, gantimpala, life or death. Wala nang investigasyon dahil kasalukuyan tayo ay iniimbestigahan. Katulad po ng ilustrasyon natin dito sa mga trial courts dito po sa lupa. Sana po ay maliwanag yan. Tingnan natin ang Bible kung ano sinasabi po. Sa Acts chapter 3 verses 19 and 20, ito po yung sinabi po ni Pedro sa mga kanilang mga tagapakinig. No? After the day of Pentecost, patuloy po silang gumawa. Sabi po, repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out. So maging sa mga panahon ng mga apostoles, ito rin po ang kanilang panawagan na tayo'y magsisi. Ano yung repentance? O mapapanood nyo rin yan po sa ating YouTube channel. Ano po yung repentance? Is a sorrow for sin and a turning away from it or from sin. Kapag ikaw ay nagsisi at pagkatapos ay tinalikdan, hindi na natin inulit pa, tayo po yung mapapatawad. At yan magbubunga ngayon ng conversion, no? And that your sins may be blotted out, napatawad nga, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. So yan po ang process o yung stages. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan, umiwalay sa anumang uri ng kasalanan. Tayo ngayon ay mababago, mako-convert by the power of the Holy Spirit. And then yung ating kasalanan ay malilinis, be blotted out. At pag dumating po, no, yung refreshing, no, sa harapan ng ating Panginoon. Yan nga po yung hinihiling nating latter rain, yung huling ulan. At darating na po ang ating Panginoon Kristo. Kaya yan po ang sinasabi po ng Bible. Kaya meron pong tinatawag na masusing paghatol na nagaganap sa kasalukuyan sa bayan ng Diyos. Kaya kung ikaw ako ay kabahagi ng bayan ng Diyos, yan po ang nangyayari sa langit. No? Sa Daniel chapter 7 kanina na ating binasa, no po, yan ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya walang nakatago sa ating Panginoon. Di tayo makapag-deny. Kailangan nihayag, pagsisihan, upang ang katwiran ni Kristo makita ng Ama, the Ancient of Days, at tayo po ay patatawarin. Ayan, tuloy po tayo. Sa Tagalog, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. So yan po ang kailangan nating alalahanin. Kaya hinihiling natin palagi ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin sa paghatol. Ito nga po, tinuturo sa atin ngayon ng Holy Spirit. John chapter 16 verse 8 ang 9 ang 10. So makikita natin ang katwiran ni Kristo. Ito nga po, ang kasalanan, ito rin po ang ating topic ngayon na pinag-aaralan. Kaya very timely po ito. So patuloy po tayo.
sa ikatlong three trials, ikatlong bahagi. So judgment of the ungodly. So kanina sa investigative judgment, ang professed people of God. And then number 3 po, judgment of the ungodly, iwalay po ito. So the measure is determined of the punishment of every man who rejected the grace of God. Patuloy na po nag-aanyaya, nag-iimbita ang ating Diyos pero ay palagi nating nire-reject. So this happens during the millennium. So kung natatandaan niyo po, yung regular nating tagapanood, yung topic nating millennium, yan po ang sinasabi. Kailan po yun? Between the second coming of Jesus Christ and the third coming of Jesus Christ is the millennium. Kapag dumating si Jesus Christ on the second coming, kailangan kasama tayo doon. Kung hindi tayo maliligtas. On the third coming of Jesus Christ, ito po ay hahatulan na yung mga masasama. So, tingnan po natin ngayon, ano sabi po ng Bible? 1 Corinthians chapter 6, verse 2. Do ye not know that the saints shall judge the world? Sino yung mga saints? Lahat ng maliligtas. And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Kaya yung pong panahon po, after the millennium, ito yung sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verses 2 and 3, nahahatulan natin yung mga angels. Anong angels? Fallen angels. Yung mga hindi naligtas na mga anghel na kasama po si Satanas. Anong klaseng judgment yan? Executive judgment. I-execute na po yung judgment. Dahil nga yung palugit, yung panahon ng biyaya ng Diyos ay kanilang tinanggihan. Hindi nila tinanggap, nagpatuloy sa kasalanan. At alam po natin ang mga angels na kasama ni Lucifer o ni Satanas, sila'y nagrebelde sa langit at hindi na po sila nanumbalik. Kaya nga po, yan po ang magiging kapalaran po nila. Sino yung hahatol daw? Tayo pong maliligtas. Kaya panalangin natin na patawarin tayo ng ating mahal na Diyos sa ating mga kasalanan upang tayo mapabilang. Kaya nga po yung hiwalay, ang judgment ng matuwid o yung bayan ng Diyos at ganun din yung tinatawag na masama. Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. So patuloy po tayo sa conclusion. What will Jesus exclaim when He ceases to intercede for us and the investigative judgment comes to an end? Ano daw ang ihahayag ng ating Panginoon kapag siya'y huminto na sa pamamagitan niya sa langit para sa atin o para sa tao? At matatapos na yung masusing paghatol or investigative judgment, ano daw sasabihin ng ating Panginoon? Sa Revelation chapter 22 verse 11, He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. Yung hindi matuwid, hayaan mo siya na hindi maging matuwid. Ang marumi, pabayaan mo maging marumi. And he that is holy, na siya ang banal, ay siya ay mananatiling banal. Sa makatwid, ito na po yung tinatawag na close of probation. Ang pagsara ng palugit, ito po ay itinuring doon sa panahon ni Noah, nung nagsara na po yung pintuan, kahit umiyak pa sila sa labas, upang ito'y buksan, na hindi na po nabuksan. Kasi binigyan sila ng 120 long years upang sila ay manumbalik sa Panginoon. No? Kaya makikita po natin, merong hangganan ang lahat. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig, merong hangganan, mga minamahal. Kaya, sino pwedeng ibigin ng Diyos pagkatapos niyang inialay ang kanyang bugtong na anak? Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently shall find me. Yan po ang affirmative. Gawin natin pong negative. I don't love those who don't love me, and those who don't seek me diligently will never find me. Kaya ano po ang pakita natin sa Diyos upang malaman niya na tayo ay umiibig sa Kanya? John 14:15, If you love me, keep my commandments. Kung ako ay inyong iniibig, tuparin nyo ang aking mga utos. Kaya huwag nyo aalisin ang mga 10 kautusan, mga minamahal na kapatid. Hindi pinako po yan sa krus. Hindi po. Kung pinako yan, pwede na tayong pumatay, pwede na tayong magnakaw, na malaya tayo. Pero hindi po, kahit sa batas ng tao. Bakit pa nga yung ika-4 na kautusan ayaw tanggapin ng mga tao, ang ika-7 araw na Sabado? No? Lahat ng siya may tatanggapin maliban sa isa. Dahil dito po ay patuloy na pinapatigas ang kanilang mga puso. Because of unbelief, yan po ang naging kapahamakan din ng ancient Israel. Huwag natin gagayahin. Kapag yan ay nasusulat at ayan ang banal na espiritu na siyang gumawa sa ating puso,
Kung yan po ay maliwanag na, huwag na nating tatanggihan. Kung sasabihin mo ay pinalitan ng Panginoon ng kautusan, pinalitan ng Sabado sa Linggo, wala po kayong makikita sa Bible, mga minamahal na kapatid. Pinag-aralan na po natin yan. 10 talata sa Bible na tumutukoy sa unang araw ng isang linggo or Sunday. Wala ni isang mang talata na nagsabing pinalitan ng Panginoon. Kung di ano sinabi ng Panginoon, I did not come to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Sa Matthew 5:17. Kaya wag nating babaguhin ang kautusan, mga minamahal. Patuloy po tayo. Ito po yung tinatawag na close observation. And then, ating mga pananalita, ating mga gawa, maging ang ating kaisipan, maging ating mga motibo, yan po ihahatulan. Is there a second opportunity for those who do not repent today? Meron pa bang ikalawang pagkakataon sa mga tao hindi nagsisisi sa kasalukuyan? Katulad na tinuturo na ibang mga ngaral, after the millennium daw ay pwede pa, ay wala po yan sa Bible. Meron pa kaya ikalawang pagkakataon, mga minamahal? Tingnan po natin ang sabi po ng Bible. Dito po sa aklat ni Jeremias, ang kabanatay 2, talatay 22, For though thou wast thee with nitre, and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me, said the Lord. Kahit daw po linisin, sabunin pa yung ating mga sarili, ating mga kasalanan, ay nahayagyan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin yan may tatago. Kaya there is only one way, isa lang po, no? Ang ating Panginoon. So, at this very moment, your fate is being decided. Sa panahong kasalukuyan, mga minamahal na kapatid, kaibigan, mga kasama, ang ating pong kapalaran ay nahahatol. Hinahatulan tayo sa kasalukuyan, doon sa langit, hindi po dito sa lupa. There is only one way, ano po? To surrender ourselves to Him. Tanggapin si Jesus Christ at ating isuko ang ating sarili sa Kanya. Will you take Him today as your advocate and give Him your heart? Tatanggapin mo ba ang ating Panginoon bilang tagapamagitan at ibibigay ba, iaalay natin ang ating mga puso sa Kanya? Mga minamahal na kapatid, ang sagot natin sana lahat ay oo or amen. Kung hindi, tayo mapapahamak. Napag-aralan natin po yung impyerno, yung hell, nung nakalipas. Yun po ang mararanasan natin. So the standard in judgment will be the law of God. Ang kautusan na pinipilit alisin na maging na nag-aangking Kristiyano, yan po ang magiging basihan ng ating paghatol ng Diyos, which we can obey only through the power of Christ's righteousness in us. Hindi natin masusunod po yung kautusan na yan kung wala si Kristo at ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin. No? At kailangan na pong mangyari at maganap yan sa kasalukuyan. Hindi po bukas, baka mamayang gabi matulog ka bukas ay hindi na tayo bumangon, tapos na ang lahat. At ang kapalaran natin, sigurado, nandun na tayo po sa dagatang apoy. Dahil wala ni samang matuwid sa kanyang harapan. Kaya patuloy po tayo. John 5:22. For the Father judgeth no man, but had committed all judgment unto the Son. Yung ating abogado, mga minamahal, siya po ang magiging judge pagkatapos po ng tinatawag nating investigative judgment. Yan po ang sabi ng Bible. Doon po sa Daniel chapter 7, ang judge ang Ama. Ang ating po tagapamagitan or defense attorney ay si Jesus Christ. Pero pagkatapos po ng investigative judgment, pagkatapos po ng masusing paghatol na inihayag natin lahat ng ating kasalanan, ang ating iniisip, sinasabi, mga gawi dito sa ating attorney na walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo, pag yan pong ating mga kasalanan hindi natin hiniwalayan at alam niya, kahit hindi natin sabihin ng puso't isipan, ang ating abogado, sabi po ng Bible, siya ang hahatol sa atin. Kaya ang katiyakan ay nasa Panginoong Jesucristo lamang upang tayo maging katanggap-tanggap sa Ama. Kaya mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, pasalamatan natin ang ating Panginoon. At siya'y namamagitan sa atin sa kasalukuyan. Siya'y namatay na para sa ating mga kasalanan. At ngayon ay hindi po natapos doon ang kayang gampanin, kundi doon sa makalangit na sanktuaryo, siya pa rin ang nangangasiwa. Siya ang namamagitan para sa ating mga makasalanan sa ating Ama. Upang yung ating panalangin na tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, ito ay tatanggapin ng Ama dahil sa katwiran ni Kristo, dahil sa pangalan ni Kristo.
pero alalahanin niyo yung napag-aralan natin nakakalipas. Ang manatiling maligamgam ay hindi po mailapit ng Panginoon yung ating pong mga services, yung ating mga offerings, yung ating mga sacrifices, hindi po. Kaya gusto ng Panginoon mahiwalay tayo sa anumang uring kasalanan at yung ating pananampalataya mula sa pagiging maligamgam na isang condition ng tinatawag na Laodicean Church, the last church of the seven churches na nag-umpisa ng 1844 hanggang sa close of probation, kailangan nating mapanagumpayan yan. Kailangan maging mainit yung ating pananampalataya. Hindi pwedeng kalahati sa libutan, kalahati sa Diyos. Kaya ito po ang panawagan ng ating Panginoon. Ito rin ay pasalamatan natin dahil siya po ang ating natatanging pag-asa. So dito po nagtatapos yung ating pag-aaral sa gabing ito tungkol po dito sa tinatawag na investigative judgment, no? At nawa ay tulungan tayo ng ating Panginoon na ito ay ating maintindihan. Dahil ito ay napakahalaga, mga minamahal na kapatid, mga minamahal na kasama. Dahil ito po ang nangyayari sa kasalukuyan kung hindi po natin naiintindihan, nalalaman kung anong nangyayari at patuloy po tayo sa kasalanan, hindi natin tinatanggap ang ating Panginoon na naghihintay pa sa tamang pagkakataon doon sang ayon sa gusto natin, ang magiging huli po ang lahat. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, today is the day of salvation. Hindi bukas, hindi next week, hindi next month, hindi next year. Dahil hindi po natin hawak ang ating buhay. So dito po nagtatapos ang ating Bible study para po sa topic na investigative judgment. Tayo po ngayon ay mananalangin, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan at patuloy niyo pag-iingat sa amin sa panahon po ng pandemya. At ganoon din po Diyos sa pagkakataon na kami makapag-aral sa inyong mga salita virtually upang aming maliwanagan ang inyong mga kapahayagan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan upang aming maintindihan ang inyong kalooban at naway tulungan niyo po kami maging mapagpasakop po sa inyo. Habang bukas pa po ang pintuan ng awat ng biyaya, kami po ay kasalukuyan nasa panahon po ng masusing paghatol or investigative judgment, ay tulungan niyo po kami, O Diyos, na maihayag ang lahat ng aming mga kasalanan. At sa pamamagitan po ng kapangyarihan na ipagkakalob niyo sa amin, ay aming mapanagumpayan ang lahat ng mga tukso, lalong higit ang aming sarili. Na tunay nga po na marumi ang katwiran at ganun din ay makasarili. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kami maging tapat sa lahat ng pagkakataon na taming malampasan ang pagiging maligamgam upang kami maging katanggap-tanggap po sa inyo at may lapit ng aming Panginoong Kristo bilang tagapamagitan o mataas na saserdote sa makalangit na sanktuaryo na nandiyan po ngayon sa kabanal-banalang dako. Patuloy naming dinadalangin ang bawat participants o mga viewers po namin at ganun din ang nakakapanood po ng mga presentations po namin sa ating YouTube channel. At dinadalangin din namin si Sister Leonida sa kanyang aberayo, sa kanyang kalusugan. Kayo po ang nakakaalam at ang dakilang manggagamot, naway tulungan po siya. Si Sir Benjamin Casimiro, naway tanggapin niyo po ang katotohanan habang bukas pa po ang pintuan ng awa. Sister Rosemary Porte, Sister Lydia Porte sa kanila pong karamdaman. At si Theo Chaloner, ay tulungan niyo po ang bata na ito upang manumbalik po ang kanyang lakas at sa kanyang murang edad. Siya rin po ay magamit niyo sa inyong ubasan. Si Brother Joseph Pulig, at naway tulungan niyo rin po siya sa kanyang karamdaman. Si Kuya Leds at Ted de la Paz sa kanila rin pong karamdaman. Maging si Nanay Seni Salak at amin pong dinudulog sa inyong banal na harapan. Nadalangin din po namin na tulungan si Dr. Norbert Gutneck at ganun din si Pastor Parmena Shirima, si Elder Stefano Lacorte sa kanilang mga karamdaman na dinapuan po ng COVID-19, kayong nakakabatid
kung ano'y kabubuti po ng inyong mga lingkod, naway tulungan niyo po sila at mahabag po kayo. At ang inyong kalooban nawang maganap at ang hindi sa amin subalit kami umaasa sa inyong kapangyarihan, sa inyong pag-ibig at sa inyong pong kabag. At patuloy naming dinadalangin po ang programang ito. Naway pagpalain niyo po ang lahat po ng mapapaabutan ng pabalita virtually or online. Nawa o Diyos ay maging bukas na sisidlan ng puso ng bawat isa. Nadalangin po namin ang aming mga tagapakinig sa Cagayan, sa Isabela o sa Norte at ganun din o Diyos ang aming mga tagapakinig sa ibang bayo, maging sa Guimaras, sa Taiwan, at sa Amerika, sa iba pang bansa dito po sa Asia, maging sa ibang mga kontinente. At nawa o Diyos ay patawarin kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala at linisin sa dugo ng aming Panginoon. Pagtibayin niyo po ang aming pananampalataya, ipagkaloob sa amin ang mga pangangailangan sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin o Diyos, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagwawakas ang ating pong programa sa gabing ito. At wala akong nakikitang katanungan dito po sa ating Facebook Live. Participants, ganun din dito sa ating Zoom ay wala rin po na katanungan at pasalamatan natin ng Panginoon kung naging maliwanag po ang ating pag-aaral ngayon. Anyway, kung gusto niyo po itong balik-balikan, pwede niyo pong panoorin sa ating YouTube channel at nawa ay paliwanagan tayo ng ating Panginoon. At muli po ay nagpapaalam na ang inyong lingkod at ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Roland de la Paz, na nagsasabing stay safe and God bless. Bye-bye po hanggang sa susunod na pag-aaral natin. Every Tuesday and Thursday po ang ating online Bible study. Meron din po tayong church online services ng Wednesdays, Fridays, and Saturdays or Sabbath days. Pwede niyo po kaming samahan. Facebook Live o kaya po sa Zoom, ay lahat po ay welcome. At hanggang dito po, maraming salamat muli at bye-bye.